Itigil mo ang lahat ng ginagawa mo ngayon dahil ang maririnig mo ay maaaring maging huling gabi na matutulog kang nag-aalala tungkol sa pera. Marahil ay tila matindi ito, ngunit alam mong hindi na maaaring magpatuloy ang buhay sa ganitong paraan. Ilang beses ka na bang nagising sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso mo habang tinatanong ang sarili kung paano mo babayaran ang mga bayarin kinabukasan? Ilang beses mo na bang tinitigan ang iyong bank account at naramdaman ang malamig na takot na gumagapang sa dibdib dahil hindi sapat ang mga numero upang mabuhay ng marangal? Ilang beses mo na bang naramdaman na parang ikaw ay nabubuhay sa isang walang katapusang siklo ng pagkukulang, kung saan bawat hakbang ay tila ba isang laban na hindi mo kayang tapusin? Marahil ay nakaupo ka sa silid at nagtangkang ngumiti sa iyong pamilya, ngunit sa loob-loob mo ay nagtatago ang bigat ng mga tanong na walang kasagutan. Marahil ay pumasok ka sa trabaho at tiningnan ng iba na tila may kapayapaan habang ikaw ay pilit na nagtatago ng unos sa iyong isipan. At ngayong sandaling ito, nais kong ipaalala sa iyo na hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito. Mayroong dahilan kung bakit ikaw ay dinala dito. Isang dahilan na higit pa sa luhika ng tao at nakaugat sa plano ng Diyos para sa iyo. Kapag nararamdaman mo na tila wala ng pag-asa at ang mga pintuan ng oportunidad ay nagsasara, iyon mismo ang sandaling nagpapakita ang kalangitan ng kakaibang liwanag. At yun ang liwanag na naghahatid sa iyo ngayon dahil may panalangin na hindi lamang basta salita, kundi isang susi na magbubukas ng pinto ng kasaganaan. Ito ay hindi tungkol sa swerte, ito ay hindi tungkol sa aksidente, ito ay isang pagtugon mula sa Diyos sa mga luhang iyong iniyakan ng palihim. Ito ay isang sagot sa bawat dasal na iyong ibinulong sa gabi habang iniisip kung may nakikinig pa ba. Ito ay ang patunay na ang iyong tinig ay umabot sa langit at ang sagot ay paparating na mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos ng panalangin ito, maaari mong makita ang iyong buhay na unti-unting nagbabago. Maaari mong maramdaman na ang iyong puso ay gumagaan at ang iyong bank account ay hindi na magiging isang pinagmumulan ng takot, kundi magiging saksi ng biyaya. Maaring iniisip mo ngayon, totoo ba talaga ito? Paano mangyayari ang isang bagay na parang imposibleng mangyari? Ngunit tandaan, ang himala ay hindi kailanman luhikal. Ang himala ay hindi kailanman maipapaliwanag ng tao. Ang himala ay dumadating sa mga taong handang maniwala. At kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay para sa iyo, kung nararamdaman mo na ikaw ay isa sa mga taong pinili upang makarinig nito, huwag mong hayaan na lumampas ang pagkakataon. Huwag mong hayaang ang bukas ay dumating na wala kang ginawa. Ngayon mismo, sa mismong sandaling ito, binubuksan ng Diyos ang isang daan para sa iyo at hindi mo kailangang maintindihan lahat upang maniwala. Kailangan mo lamang maramdaman sa iyong puso na ikaw ay tinatawag upang magtiwala, upang lumapit, at upang tanggapin ang biyayang nakalaan para sa iyo. Isipin mong sandali kung paano magbabago ang lahat kung bukas. Pagkagising mo ay wala na ang bigat ng takot tungkol sa pera. Isipin mong sandali na makikita mo ang iyong sarili na may kapayapaan at may kasiguruhan. Isipin mong sandali na hindi mo na kailangan pang mag-alala kung paano ka makakatawid dahil ang mga pintuan ay unti-unting bumubukas at ang mga himala ay bumababa ng sunod-sunod. Iyon ang kapangyarihan ng panalangin ito, hindi lamang para pawiin ang iyong takot, kundi para baguhin ang iyong direksyon mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan, mula sa kawalan tungo sa pagkakaroon, mula sa pangamba tungo sa kapayapaan. At ngayon, ikaw ay may pagpipilian, manatiling takot at natatali sa parehong siklo, o maniwala at tanggapin ang pagkakataong ito na ibinigay mismo ng Diyos para sa iyo, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon mismo.
At kung ang iyong puso ay kumakabog habang naririnig mo ito, iyon ay hindi aksidente, iyon ay senyales, iyon ay pagtawag mula sa langit na nagsasabing, ito na ang oras. Oras upang palayain ang iyong sarili mula sa mga gapos ng utang. Oras upang palayain ang iyong sarili mula sa bigat ng takot. Oras upang palayain ang iyong sarili mula sa mga gabi ng kawalan ng tulog. At oras upang tanggapin ang bagong kabanata ng iyong buhay kung saan ikaw ay hindi lamang basta nabubuhay, kundi tunay na lumalago at nagiging daluyan ng biyaya. Kaya manatili, huwag lumayo, sapagkat sa pagtatapos ng panalangin ito, hindi lamang ang iyong espiritu ang magigising, kundi ang iyong buong pinansyal na kalagayan ay magsisimulang gumalaw patungo sa himala na iyong hinihintay. Marahil ay iniisip mo na walang nakakaintindi sa bigat na dinadala mo araw-araw. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na alam ko ang pakiramdam ng magising na may luha sa mga mata at walang kasiguruhan kung saan ka kukuha ng lakas para sa susunod na araw. Alam ko ang pakiramdam ng umupo sa mesa at magbilang ng bawat baryang natitira, na para bang iyon na lamang ang makapagsasalba sa iyo at sa iyong pamilya. Alam ko ang sakit ng pagbabalik-balikan ang mga resibo at tanungin ang sarili kung kailan matatapos ang walang katapusang siklo ng utang at kakulangan. At alam ko rin ang hiya na nararamdaman kapag kailangan mong itago ang tunay na kalagayan mula sa iba para hindi nila makita na ikaw ay halos bumibigay na. Hindi mo kailangang sabihin kahit kanino dahil nakikita ng Diyos ang lahat. Nakikita niya ang bawat gabi na pinilit mong magpakatatag kahit na ang puso mo ay punong-puno ng takot. Naririnig niya ang bawat bulong na panalangin habang nakahiga ka at nagtataka kung may makikinig ba sa iyo. At ngayong oras na ito, nais kong malaman mong hindi ka nag-iisa, hindi ka kailanman iniwan. Sapagkat kung tunay na iniwan ka ng langit, hindi mo maririnig ang mensaheng ito ngayon. Ang katotohanan ay ikaw ay pinili upang makarinig ng isang panawagan na magpapaalala na mayroong bagong simula para sa iyo. Isang simula na hindi nakabase sa iyong nakaraan, kundi nakabase sa plano ng Diyos para sa iyo. Ilang beses mo na bang tinanong ang sarili kung bakit tila lahat ay nagsasara ng pintuan sa iyo? Bakit parang lahat ng oportunidad ay hindi umaabot sa iyo? Bakit kahit anong pagsisikap ay tila may kulang pa rin, ngunit narito ang katotohanan, minsan pinapayagan ng Diyos na maranasan natin ang kakulangan para matutunan natin na siya lamang ang tunay na pinagmumulan. Minsan hinahayaan niya na ang ating mga kamay ay mabigo para matutunan nating bumaling sa Kanya. At ngayon mismo, iyon ang nangyayari. Ngayon ay tinatawag Kanya pabalik upang ipakita na hindi pa tapos ang lahat, na hindi ka isinilang upang manatili sa kahirapan, na ikaw ay isinilang upang maranasan ang kasaganaan at kalayaan. Kung ikaw ay nakikinig at ang puso mo ay sumisigaw ng oo, ako iyon, alamin mong hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Libu-libong tao ang dumaraan sa parehong sitwasyon, ngunit kakaunti lamang ang nananatiling bukas ang puso upang tanggapin ang panawagan ng Diyos. At ikaw ay isa sa mga iyon. Ikaw ay pinili upang marinig ito ngayon. At kung kaya mong tanggapin na ito ay hindi aksidente, makikita mo na mayroong liwanag na nagsisimulang sumiklab sa gitna ng iyong dilim. Ito ang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Ito ang sandali na magpapasya kung mananatili ka bang alipin ng kakulangan o lalakad ka patungo sa kasaganaan. Hindi mo kailangang maging perpekto upang tanggapin ito. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Kailangan mo lamang ng isang bagay, pananampalataya. Ang pananampalataya na kahit hindi mo nakikita ang buong daan, maniniwala kang may paglalagyan ng Diyos para sa iyo.
Ang pananampalataya na kahit ang iyong bank account ay tila walang laman, maniniwala kang ang langit ay hindi kailanman nauubusan ng yaman, at ang pananampalataya na kahit paulit-ulit kang nabigo noon, maniniwala kang ngayon ay ibang araw, ibang oras, ibang himala. Siguro iniisip mo, paano kung hindi ito totoo? Paano kung wala talagang magbago? Ngunit itanong mo rin sa sarili, paano kung ito nga ang pagkakataon na magpapabago sa lahat? Paano kung ito ang mismong sagot na hinihintay mo sa loob ng maraming taon? Paano kung bukas magising ka at makita mong ang lahat ng dinadalangin mo ay unti-unti nang tinutupad? At paano kung ito na talaga ang simula ng kasaganaan na ipinangako ng Diyos para sa iyo? Handa ka bang palampasin ito dahil lamang sa takot na magkamali? O handa kang maniwala at magtiwala na sa wakas ay dumating na ang iyong oras? Kung nararamdaman mo ngayon na ang mensaheng ito ay para sa iyo, huwag mong hayaang lumipas ang sandali. Huwag mong hayaang ang takot ay magnakaw ng himala na nakalaan para sa iyo, sapagkat hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataong marinig ang ganitong panawagan. At kung ikaw ay isa sa iilang pinagpala na makarinig nito ngayon, yakapin mo ito ng buong puso. Sabihin mo sa iyong sarili, handa na ako. Sapagkat kapag binuksan mo ang iyong bibig at kinumpirma mo sa iyong puso, magsisimula ng gumalaw ang kalangitan para sa iyo. At iyon ang simula ng isang bagong kabanata na hindi mo na kailanman makakalimutan. Mayroong isang lihim na espiritual na hindi alam ng karamihan, isang nakatagong susi na sa loob ng maraming siglo ay ibinubulong lamang sa mga taong handang maniwala ng buo at tapat. At ngayong oras na ito, ikaw ay pinagpala na makarinig nito, sapagkat ang panalangin gagawin natin ngayon ay hindi lamang basta panalangin, ito ay isang deklarasyon na nagbubukas ng mga pintuan ng kalangitan at nagdadala ng kasaganaan sa mga nakahandang tumanggap. Kakaunti lamang ang nakakaalam na kapag ang isang tao ay nanalangin ng may ganap na pananampalataya at isinuko ang lahat ng bigat sa Diyos, ang mga pinto ng yaman at oportunidad ay unti-unting bumubukas, hindi sa paraan ng lohika ng tao, kundi sa paraan ng kapangyarihan ng langit, at ito ang mismong dahilan kung bakit narito ka ngayon. Sa loob ng mahabang panahon, marahil ay naramdaman mong ikaw ay lumalaban ng mag-isa. Marahil ay tinangka mong ayusin ang lahat sa sariling lakas, ngunit nauwi lamang ito sa pagod at pagkabigo. At ngayon ay sinasabi sa iyo ng Diyos na hindi mo kailangang magpatuloy sa ganoong paraan, sapagkat may kapangyarihan sa pagsuko at may biyaya sa pagtitiwala. Ang panalangin ito ay hindi upang humingi lamang ng pera, kundi upang buksan ang iyong puso sa direksyon na inihanda ng Diyos. Sapagkat kapag ang iyong puso ay nakahanay sa kalooban ng langit, darating ang lahat ng bagay na tunay mong kailangan, ang tamang halaga, sa tamang oras, sa tamang paraan, at iyon ay higit pa sa anumang maaari mong isipin. Hindi ito tungkol sa malaking halaga na iniisip mo, hindi ito tungkol sa paghingi ng tiyak na milyon o malaking deposito. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng eksaktong biyaya na itinakda ng Diyos para sa iyo. Maaaring ito ay tulong mula sa taong hindi mo inaasahan. Maaaring ito ay trabaho o oportunidad na bigla na lamang lumitaw. Maaaring ito ay pagbayad ng utang na matagal mo nang kinalimutan. O maaaring ito ay direktang pagpapala sa iyong account na darating sa paraang hindi mo kayang ipaliwanag. At iyon ang misteryo ng himala. Hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung kailan, ngunit alam mo na ito ay darating sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang salita ay hindi kailanman pumapalya. Isang babae na nasa edad na 47 ang nanalangin. Nang may ganitong pananampalataya, wala siyang ideya kung paano siya makakabayad ng utang na ilang buwan nang nakabinbin. Ngunit matapos lamang ang ilang araw ng matapat na pananalangin, isang kamag-anak na halos hindi na nila nakakausap ay biglang nagpadala ng halaga na sapat
upang tapusin ang lahat ng kanyang pagkakautang. Hindi iyon aksidente, iyon ay tugon mula sa Diyos. At kung nangyari iyon sa kanya, maaari rin itong mangyari sa iyo sapagkat ang Diyos ay hindi namimili. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng handang lumapit at magtiwala. Ngayong sandaling ito, ikaw ay naririto hindi upang makinig lamang, kundi upang makiisa, hindi upang obserbahan lamang, kundi upang manampalataya. Sapagkat ang panalangin ito ay maaaring maging punto ng pagbabago sa iyong buhay. At kung tunay mong tatanggapin ito ng buong puso, hindi mo lamang mararamdaman ang kapayapaan, kundi makikita mo rin ang galaw ng kalangitan sa iyong pinansyal na kalagayan. Kaya't bago tayo magpatuloy sa panalangin, sabihin mo sa iyong sarili, handa na akong tanggapin ang biyaya ng Diyos. Handa na akong isuko ang aking mga takot at pangamba. At handa na akong maranasan ang himala na nakalaan para sa akin. Sapagkat kapag binigkas mo ito ng may katapatan, ang langit ay kikilos para sa iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami ngayon sa iyong harapan, dala ang aming buong puso, dala ang lahat ng sugat na matagal na naming pinapasan, dala ang lahat ng mga gabi na hindi kami makatulog dahil sa takot, dala ang lahat ng mga araw na nagkunwari kaming matatag sa harap ng iba, ngunit sa loob-loob namin ay halos sumuko na. Narito kami, Ama, at itinataas namin ang lahat ng ito sa iyo dahil alam naming wala ng ibang makapagliligtas sa amin kundi ikaw lamang. Sa bawat hakbang na aming ginawa, sa bawat pagod na aming naranasan, sa bawat pagsubok na halos sumira sa amin, nandyan ka at ikaw ang naging dahilan kung bakit kami nakatayo pa rin hanggang ngayon. At sa oras na ito, buong puso naming sinasabi na wala kaming ibang pag-asa kundi ang iyong pangalan. Wala kaming ibang lakas kundi ang iyong biyaya. At wala kaming ibang direksyon kundi ang iyong banal na kalooban. Panginoon, nararamdaman mo ang bawat bigat na pasa namin ngayon. Nakikita mo ang bawat utang na bumabalot sa aming isipan. Naririnig mo ang bawat daing na ibinubulong namin tuwing gabi habang iniisip namin kung paano kami makakaahon. At alam mo kung gaano na kami napagod sa paulit-ulit na siklo ng kakulangan at pangamba. Ngunit sa oras na ito, Ama, kami ay lumalapit hindi upang sumuko sa kahirapan, kundi upang ipahayag na kami ay naniniwala sa iyong kapangyarihan. Naniniwala na ang iyong kamay ay sapat upang baguhin ang lahat. Naniniwala na sa isang iglap, kayang mong buksan ang pinto ng himala at ibuhos ang biyayang hindi namin inaasahan. O Diyos, pakinggan mo ang panalangin ng bawat isa na kasama sa gabay na ito. Pakinggan mo ang pusong sugatan. Pakinggan mo ang pusong pagod na ngunit patuloy pa ring kumakapit. Pakinggan mo ang pusong takot na, ngunit pinipili pa ring maniwala. At sa oras na ito, hayaang maramdaman ng bawat isa ang init ng iyong presensya. Hayaang maramdaman namin na hindi kami nag-iisa. Hayaang maramdaman namin na may Diyos na nakikinig. May Diyos na gumagabay. May Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Ama, itinataas namin sa iyo ang bawat pamilya na nahihirapan ngayon. Bawat magulang na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanilang mga anak. Bawat anak na natutong magtago ng luha para hindi makita ng kanilang magulang ang kanilang pangungulila. Bawat manggagawa na araw-araw ay bumabangon, ngunit paulit-ulit pa ring kinakapos. Bawat isa na nagsusumikap, ngunit tila walang nangyayaring pagbabago. Ama, naririnig mo ang kanilang daing. At sa panalangin ito, naniniwala kaming kikilos ka at gagalaw ang kalangitan upang baguhin ang kanilang kalagayan. Panginoon, kung kami ay nagkulang, patawarin mo kami. Kung kami ay nagkamali, linisin mo kami. Kung kami ay nagtiwala sa maling paraan, ituwid mo kami. At ngayon, Ama, buong puso naming sinasabi na kami ay muling babalik sa iyo. Kami ay muling aasa sa iyo. Kami ay muling magtitiwala na ang lahat ng bagay ay posible kung ikaw ang kasama namin.
O Diyos, sa oras na ito, sinasabi namin na handa kaming tanggapin ang iyong pagpapala, handa kaming tanggapin ang kasaganaan, handa kaming tanggapin ang kalayaan mula sa lahat ng utang at lahat ng tanikala ng kahirapan, sapagkat naniniwala kami na hindi mo kami nilikha upang manatiling alipin ng kakulangan, kundi upang maranasan ang kasaganaan ng iyong kaharian. Kaya Ama, binubuksan namin ang aming puso, binubuksan namin ang aming mga kamay, binubuksan namin ang aming isipan, at buong pananampalataya naming sinasabi na kami ay handa na para sa himala, handa na para sa bagong simula, handa na para sa pagbubuhos ng biyaya. Ama naming Diyos, salamat dahil kahit sa aming pinakamadilim na gabi, naroon ka. Salamat dahil kahit sa oras na kami ay halos sumuko na, ikaw ay nagbigay ng lakas. Salamat dahil ngayon naririnig namin ang iyong tinig na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Salamat dahil ipinapaalala mo sa amin na ang iyong mga pangako ay totoo. At salamat dahil sa oras na ito, naniniwala kami na ikaw ay gumagalaw at ang aming mga bank account ay hindi na magiging saksi ng kakulangan, kundi magiging patunay ng iyong kagandahang loob. Kaya Ama, sa pananampalataya, sinasabi namin ng malakas, oo, darating ang aming pagpapala, oo, darating ang aming kasaganaan, oo, darating ang aming kalayaan, at oo, darating ang araw na hindi na kami matatakot kundi magagalak sa mga biyayang paparating, at sa oras na ito, inaangkin na namin iyon sapagkat naniniwala kami na ang Diyos na aming sinasamba ay Diyos ng himala at Diyos ng kaginhawaan. At habang patuloy kaming nananalangin, Ama, idinudulog namin ang lahat ng taong nakikibahagi ngayon. Idinudulog namin ang bawat tahanan na nangangailangan ng biyaya. Idinudulog namin ang bawat anak na umaasang magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Idinudulog namin ang bawat magulang na nangangarap na maibigay ang lahat ng kailangan ng kanilang pamilya. Idinudulog namin ang bawat isa na hindi sumuko at patuloy na lumalaban. At hinihiling namin, Ama, na ngayong gabi, ipakita mo sa kanila ang iyong presensya. Ipakita mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Ipakita mo sa kanila ang iyong kagandahang loob. Ama naming Diyos, narito kami ngayon na sabay-sabay na humihingi ng iyong awa. Narito kami ngayon dala ang aming mga pusong sugatan, dala ang lahat ng alaala ng pagkukulang at hirap na halos sirain na ang aming pananampalataya, dala ang lahat ng gabi ng pangamba at lahat ng araw ng kawalan ng pag-asa. At sa oras na ito, sabay-sabay naming idinudulog sa iyo ang lahat ng ito sapagkat naniniwala kami na ikaw ang tanging makakapagpabago ng aming buhay. Panginoon, hindi aksidente na kami ay naririto ngayon. Hindi aksidente na ang aming mga tainga ay nakikinig sa panalangin ito. Hindi aksidente na ang aming mga puso ay nabubuksan para sa iyong presensya, sapagkat bago pa man kami lumapit, alam mo na ang aming mga pangangailangan. Bago pa man kami magsalita, alam mo na ang aming mga iniiyak, at bago pa man kami humiling, nakahanda na ang iyong sagot. Ama, nakikita mo ang bawat sulat ng bangko na nagdudulot ng takot sa amin. Nakikita mo ang bawat patong-patong na bayarin na halos hindi na namin kayang bayaran. Nakikita mo ang bawat pagod naming katawan na bumabangon araw-araw, ngunit nauuwi pa rin sa kakulangan. Nakikita mo ang bawat pagkakataon na kami ay halos mawalan na ng pag-asa. At ngayon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng ito, sapagkat naniniwala kami na wala kaming laban na hindi mo kayang ipanalo. Naniniwala kami na walang imposibleng sitwasyon para sa iyo. At naniniwala kami na kahit ang pinakamabigat naming utang ay kaya mong tapusin sa isang iglap. Panginoon, sa mga oras na ito, ipinapahayag namin ang aming kababaang loob. Inaamin namin na kami ay mahina. Inaamin namin na kami ay nagkulang. Inaamin namin na madalas ay umaasa kami sa aming sariling lakas at hindi sa iyo. Ngunit ngayong gabi,
Binabalik namin ang lahat ng tiwala sa iyo. Binabalik namin ang lahat ng aming pag-asa sa iyo. Binabalik namin ang lahat ng aming direksyon sa iyo, sapagkat naniniwala kami na kung ikaw ang aming kasama, walang kapangyarihan ang kahirapan, walang kapangyarihan ang kakulangan, at walang kapangyarihan ang mga tanikala ng utang. Ama, pakinggan mo ang tinig ng bawat isa na nananalangin ngayon. Pakinggan mo ang tinig ng mga magulang na lumalapit dala ang kanilang mga anak. Pakinggan mo ang tinig ng mga anak na lumalapit dala ang pangarap para sa kanilang pamilya. Pakinggan mo ang tinig ng bawat isa na araw-araw ay lumalaban, ngunit araw-araw ay nahuhulog sa parehong siklo ng pagkukulang. O Diyos, yakapin mo sila, damhin mo ang kanilang takot at palitan mo ito ng tapang. Damhin mo ang kanilang pangamba at palitan mo ito ng kapayapaan. Damhin mo ang kanilang kawalan at palitan mo ito ng kasaganaan. Ama, naniniwala kami na ang panalangin ito ay hindi lamang basta salita, kundi isang deklarasyon na may kapangyarihan. Naniniwala kami na sa bawat pagbigkas namin ng iyong pangalan, ang kalangitan ay bumubukas at ang mga pintuan ng himala ay unti-unting umaangat. Naniniwala kami na sa bawat pag-iyak namin sa iyo, may tugon na bumababa at naniniwala kami na sa bawat pagtitiwala namin may kasaganaan na dumarating. Kaya sa oras na ito, Ama, sabay-sabay naming sinasabi na kami ay handa na sa pagbubuhos ng biyaya, handa na sa bagong kabanata, handa na sa himala na darating. Ama naming Diyos, itinataas namin ang lahat ng aming utang at sinasabi namin na hindi na ito ang maghahari sa aming buhay. Itinataas namin ang lahat ng aming takot at sinasabi namin na hindi na ito ang magdidikta ng aming kinabukasan. Itinataas namin ang lahat ng aming kakulangan at sinasabi namin na hindi na ito ang magtatakda ng aming pagkatao. Sapagkat kami ay mga anak mo at bilang iyong mga anak, kami ay tagapagmana ng iyong kasaganaan at walang kapangyarihan ang kahirapan laban sa isang pusong naniniwala sa iyo. O Diyos, sa mga sandaling ito, dumadaloy sa amin ang iyong kapangyarihan. Nararamdaman namin ang presensya mo na bumabalot sa bawat tahanan. Nararamdaman namin ang iyong espiritu na pumapawi sa aming takot. Nararamdaman namin ang iyong kamay na nagbibigay ng lakas. At nararamdaman namin ang iyong mga pangako na nagsisimulang magkatotoo. Kaya Ama, salamat sa biyaya na paparating. Salamat sa himalang magsisimula. Salamat sa kasaganaan na ibinubukas mo para sa amin. At salamat dahil alam naming hindi mo kami kailanman iiwan. Ama, pinipili naming maniwala kahit hindi pa namin nakikita. Pinipili naming magtiwala kahit wala pang ebidensya. Pinipili naming magsaya kahit sa gitna ng pagsubok. Sapagkat alam naming ang iyong salita ay sapat na garantiya. Alam naming ang iyong mga pangako ay hindi kailanman pumapalya. At alam naming ang iyong kamay ay hindi kailanman mabibigo. Kaya Ama, sa pananampalataya, sinasabi namin ng sabay-sabay, darating ang himala, darating ang pagpapala, darating ang kasaganaan, darating ang kaginhawaan, at darating ang bagong simula. At habang kami ay nananalangin, hinihiling namin Ama na ang bawat pamilyang nakikibahagi ngayon ay maranasan ng iyong awa. Ang bawat batang umaasa ay makakita ng pag-asa. Ang bawat magulang na pagod na ay makaramdam ng kalayaan. At ang bawat isa na halos sumuko na ay makatagpo ng bagong lakas. Ama, yakapin mo sila, yakapin mo kaming lahat, at ipakita mo na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na tapat, at Diyos na mapagbigay. Ama naming Diyos na puno ng awa at kabutihan, sa pagpapatuloy ng aming panalangin ngayon ay ibinubukas palalo namin ang aming puso. Binubuksan namin ang bawat pintuan ng aming kaluluwa
at sinasabi namin na lahat ng nasa amin, lahat ng aming mga sugat, lahat ng aming mga alaala ng pagkukulang at lahat ng aming mga pangarap ay iyong-iyo. Wala na kaming ibang itinatago, wala na kaming ibang pinipilit itago, sapagkat alam naming nakikita mo ang lahat, alam naming batid mo ang lahat, at alam naming kahit ang mga bagay na hindi namin masabi, sa kahit kanino ay malinaw na malinaw sa iyong mga mata. Kaya Ama, sa oras na ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga pamilya. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga trabaho. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga bank account. Ipinagkakatiwala namin ang aming kinabukasan. At sinasabi namin ng buong pananampalataya na kung hawak mo ang lahat ng ito, wala kaming dapat ipangamba. Ama, pakinggan mo ang tinig ng mga ama na walang ibang hangad, kundi maibigay ang lahat para sa kanilang mga anak, ngunit madalas ay nauuwi sa kakulangan. Pakinggan mo ang tinig ng mga ina na araw-araw ay nagdarasal na magkaroon ng sapat upang mapakain at mapag-aral ang kanilang mga anak. Pakinggan mo ang tinig ng mga anak na lumalapit at nananalangin para sa kanilang mga magulang. At pakinggan mo ang tinig ng bawat isa na nakikibahagi sa panalangin ito na may pusong sabik sa pagbabago. O Diyos, palitan mo ang kanilang pagod ng lakas. Palitan mo ang kanilang takot ng tapang. Palitan mo ang kanilang kawalan ng pag-asa ng bagong simula. Sa bawat salita ng panalangin ito, naniniwala kami na may nangyayaring hindi nakikita ng aming mga mata. Naniniwala kami na may galaw sa langit na unti-unting bumababa. Naniniwala kami na may mga pinto na matagal nang nakasara na ngayon ay nagsisimulang bumukas. Naniniwala kami na may mga biyayang matagal nang nakalaan na ngayon ay nagsisimulang bumaba. At naniniwala kami na may mga kasaganaan na hindi namin inaasahan na paparating ng higit pa sa aming iniisip. Ama, alam naming hindi aksidente ang lahat ng ito. Alam naming may dahilan kung bakit narito kami. At alam naming ikaw ang dahilan kung bakit nagsisimula ng magbago ang lahat. Panginoon, salamat dahil sa halip na kami ay pabayaan, pinili mong dalhin kami sa panahong ito ng panalangin. Salamat dahil sa halip na manatili kami sa dilim, pinili mong ipakita ang liwanag. Salamat dahil sa halip na manatili kaming alipin ng takot, pinili mong palayain kami. At salamat dahil alam naming sa bawat pag-iyak namin, ikaw ay nakikinig. Sa bawat daing namin, ikaw ay tumutugon. At sa bawat pagtitiwala namin, ikaw ay kumikilos. Ama, ngayon ay ipinapahayag namin na hindi na kami alipin ng aming mga utang, hindi na kami alipin ng aming mga pagkukulang, hindi na kami alipin ng takot sa kinabukasan, kundi kami ay mga anak mo, kami ay malaya, kami ay pinapalaya ng iyong kapangyarihan, at kami ay tinutulungan mo na muling tumayo. Kaya sa oras na ito, Ama, inaangkin namin ang kalayaan, inaangkin namin ang kasaganaan, inaangkin namin ang himala, at inaangkin namin ang bagong simula na ikaw lamang ang makakapagbigay. Ama, alam mo ang bawat bitbit naming kwento, alam mo ang bawat gabi ng pagod, alam mo ang bawat araw ng pagtatago, at alam mo ang bawat oras na kami ay halos sumuko na. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nandito pa rin kami, nakatayo pa rin, naniniwala pa rin, at patuloy na lumalaban pa rin sapagkat ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming dahilan, ikaw ang aming pag-asa. Kaya Ama, muli naming sinasabi, oo, naniniwala kami, oo, nagtitiwala kami, oo, tumatanggap kami, at oo, nananampalataya kami na pagkatapos ng panalangin ito, magugulat kami sa galak, magugulat kami sa pagpapala, at magugulat kami sa laki ng biyayang ibubuhos mo sa aming buhay. O Diyos,
Salamat dahil hindi mo kami hinuhusgahan batay sa aming kahinaan. Salamat dahil hindi mo kami tinatanggihan batay sa aming mga pagkakamali. Salamat dahil ang iyong pagmamahal ay walang hanggan. At salamat dahil alam naming kahit kami ay nagkulang, patuloy mo pa rin kaming tinatanggap. At sa oras na ito, Ama, tinatanggap din namin ang aming sarili bilang iyong anak. Tinatanggap namin ang aming bagong simula at tinatanggap namin ang himalang paparating. At Ama, sa aming pagtanggap, hinihiling namin na ang bawat salita ng panalangin ito ay maging parang binhi na itatanim sa aming mga puso, binhi na tutubo, lalago, at magbubunga ng kasaganaan, hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa amin. Hayaan mo, Ama, na ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo na ang aming mga bank account ay maging saksi ng iyong kagandahang loob at hayaan mo na ang aming mga pamilya ay maging halimbawa ng iyong tapat na pagmamahal. Ama, nananalangin din kami para sa mga taong nakapaligid sa amin. Nananalangin kami na sila rin ay makaranas ng iyong biyaya. Nananalangin kami na ang aming mga kaibigan at kapamilya ay makatanggap ng mga biyayang hindi nila inaasahan. Nananalangin kami na ang lahat ng nangangailangan ay makakita ng liwanag. At nananalangin kami na ang lahat ng taong nawalan ng pag-asa ay muling magtiwala sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming Diyos na gumagawa ng himala. At ngayon ay naniniwala kami na ang himala ay hindi na lamang isang salita, kundi isang katotohanan na aming mararanasan. Kaya Ama, salamat. Salamat sa lahat ng biyayang darating. Salamat sa lahat ng pintuang bubukas. Salamat sa lahat ng pagkilos ng langit. At salamat dahil alam naming hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang aming buhay. Ama naming Diyos, habang ipinagpapatuloy namin ang panalangin ito, lalo naming nararamdaman na kami ay hindi nag-iisa, lalo naming nararamdaman na may presensya kang bumabalot sa bawat salita. At lalo naming nararamdaman na ang mga pintuan ng langit ay unti-unting bumubukas. O Diyos, hindi namin kayang ipaliwanag sa aming isip kung paano, ngunit sa aming puso, alam naming may ginagawa kang bago, alam naming may galaw kang hindi nakikita ng aming mga mata, at alam naming may mga himala kang isinusulat ngayon para sa bawat isa na naniniwala. Panginoon, itinataas namin ang lahat ng aming takot na nauugnay sa pera, lahat ng gabi na natatakot kaming buksan ang aming account, lahat ng pagkakataon na nahiya kaming umamin na kami ay nagkukulang, lahat ng oras na napuno kami ng kaba dahil sa mga bayaring hindi namin alam kung paano babayaran, at lahat ng sandali na halos mawalan kami ng dignidad dahil sa bigat ng aming mga utang. Ngunit ngayon, Ama, ipinagpapasalamat namin ang lahat ng iyon sapagkat kahit sa gitna ng kahirapan ay natutunan naming kumapit, natutunan naming lumapit sa iyo at natutunan naming ipahayag na wala kaming ibang pag-asa kundi ikaw. Ama, salamat sa mga aral na aming natutunan. Salamat sa lahat ng pagkakataon na natuto kaming maging mapagkumbaba. Salamat sa lahat ng oras na natuto kaming umiyak sa iyong harapan. At salamat sa lahat ng panahon na kahit kami ay halos bumigay na, ikaw ay nagbigay ng lakas. At ngayon, Ama, naniniwala kami na panahon na upang makita namin ang sagot, panahon na upang maranasan namin ang himala, panahon na upang buksan mo ang kalangitan at ipakita ang iyong kagandahang loob. Ama, sinasabi namin ng sabay-sabay, kami ay handa na sa pagbubuhos ng iyong biyaya, handa na sa pagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan, handa na sa kalayaang matagal na naming inaasam, at handa na sa bagong simula na ikaw lamang ang makapagbibigay. Kaya Ama, dalhin mo kami sa bago, dalhin mo kami sa mas mataas, dalhin mo kami sa mas malawak, at dalhin mo kami sa mas masagana. Panginoon, alam naming hindi madali ang landas na aming dinaanan.
Alam naming marami kaming pagkukulang. Alam naming may mga oras na kami ay nagduda. Ngunit salamat dahil ang iyong pagmamahal ay hindi nakabatay sa aming pagkakamali, kundi nakabatay sa iyong awa. Kaya Ama, sa oras na ito sinasabi namin, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang. Patawarin mo kami sa lahat ng oras na hindi kami nagtitiwala. Patawarin mo kami sa lahat ng sandali na kami ay lumayo. At ngayon ay ibinabalik namin ang lahat sa iyo. Ibinabalik namin ang aming buhay, ibinabalik namin ang aming pamilya, at ibinabalik namin ang aming kinabukasan. Ama, hinihiling namin na sa oras na ito, padaluyin mo ang biyaya, hindi lamang sapat kundi umaapaw, hindi lamang maliit kundi dakila, hindi lamang sagot sa aming mga pangangailangan, kundi sagot na higit pa sa aming mga inaasahan. Hayaan mo, Ama, na ang bawat tahanan na nakikibahagi sa panalangin ito ay maging tahanan ng kasaganaan. Hayaan mo na ang bawat pamilya ay maranasan ang kalayaan mula sa utang. Hayaan mo na ang bawat anak ay makakita ng mas maliwanag na kinabukasan. At hayaan mo na ang bawat magulang ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang puso. O Diyos, naniniwala kami na pagkatapos ng panalangin ito, may mga tao na magugulat sa mga pagbabagong darating. May mga tao na makakakita ng tawag na magdadala ng oportunidad. May mga tao na makakatanggap ng tulong mula sa hindi inaasahang tao. May mga tao na magbubukas ng kanilang account at makakakita ng galaw na hindi nila maipaliwanag. At may mga tao na magsisimulang lumakad sa bagong landas ng kasaganaan. Ama, ikaw lamang ang makakagawa nito at naniniwala kami na ginagawa mo ito ngayon. Kaya Ama, salamat sa lahat ng iyong gagawin. Salamat sa lahat ng sagot na paparating. Salamat sa lahat ng himalang ibubuhos. At salamat dahil alam naming hindi na kailanman magiging pareho ang aming buhay. Oo Panginoon, umaasa kami. Oo Panginoon, nagtitiwala kami. Oo Panginoon, tumatanggap kami. At oo Panginoon, naniniwala kami. Ama, bago kami matapos, muli naming sinasabi, hindi na kami alipin ng kakulangan, hindi na kami alipin ng utang, hindi na kami alipin ng takot. Kami ay malaya, kami ay pinagpala, kami ay anak mo, at kami ay tagapagmana ng kasaganaan ng iyong kaharian. Kaya Ama, sa iyong pangalan, inaangkin na namin ang tagumpay, inaangkin na namin ang himala, inaangkin na namin ang kasaganaan, at inaangkin na namin ang kalayaan. At sa pananampalataya sinasabi namin, darating ang araw na kami ay magugulat, darating ang araw na kami ay magsasaya, darating ang araw na kami ay magpapatotoo, at darating ang araw na sasabihin namin sa lahat, tunay ngang mabuti ang Diyos, tunay ngang tapat ang Diyos, at tunay ngang walang imposible sa Diyos. Ama naming Diyos, ngayon ay nararamdaman namin na kami ay dinala mo sa rurok ng panalangin ito. Nararamdaman namin na ang lahat ng aming mga luha, lahat ng aming mga sigaw, at lahat ng aming mga pangarap ay umakyat sa langit at ngayon ay bumabalik na bilang tugon. Panginoon, sa sandaling ito, ipinapahayag namin nang sabay-sabay na ang aming biyaya ay darating ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon sapagkat ikaw ang Diyos ng himala at ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. O Diyos, itinaas namin ang aming tinig at sinasabi namin, ang aming pagpapala ay nasa daan, ang aming kalayaan ay nasa daan, at ang aming kasaganaan ay nasa daan. Nararamdaman namin, Ama, na may gumagalaw sa aming paligid. Nararamdaman namin na may liwanag na pumapasok sa aming mga tahanan. Nararamdaman namin na may kapayapaan na pumapawi sa aming mga takot. At nararamdaman namin na may kasaganaan na unti-unting bumababa. At sa oras na ito sinasabi namin na oo, tinatanggap namin, o naniniwala kami, at oo, inaangkin na namin ang tagumpay. Ama, salamat sapagkat ikaw ay Diyos na tumutupad ng pangako. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagsisinungaling.
Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na laging naroroon sa oras ng pangangailangan. At ngayon, Ama, sa tugatog ng panalangin ito, itinataas namin ang aming mga kamay at sinasabi, O Panginoon, ang aming pagpapala ay dumating na. O Panginoon, ang aming kalayaan ay dumating na. O Panginoon, ang aming kasaganaan ay dumating na. At O Panginoon, ang aming buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. O Diyos, kung dati kami ay nag-aalala, ngayon kami ay may kapayapaan. Kung dati kami ay natatakot, ngayon kami ay may tapang. Kung dati kami ay nagkukulang, ngayon kami ay may kasaganaan. Kung dati kami ay alipin, ngayon kami ay malaya. At lahat ng ito ay dahil ikaw ay tapat at ikaw ay mabuti. Kaya Ama, sa oras na ito, buong puso naming sinasabi, ikaw ang aming tagumpay, ikaw ang aming kalayaan, ikaw ang aming kasaganaan, at ikaw ang aming Diyos na walang katulad. At ngayon, Ama, hinihiling namin na patatagin mo ang aming pananampalataya, palalimin mo ang aming pagtitiwala, at palawakin mo ang aming kapasidad na tumanggap, sapagkat alam naming higit pa sa aming iniisip ang iyong kayang ibigay. Higit pa sa aming pangarap ang iyong kayang tuparin at higit pa sa aming hinihingi ang iyong kayang ibuhos. Kaya Ama, ngayon mismo inaangkin namin ang lahat ng ito at sinasabi namin, darating na ang aming himala, darating na ang aming pagpapala, darating na ang aming kalayaan at darating na ang aming bagong simula. Ama, salamat dahil hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang aming buhay. Salamat dahil hindi na kami muling matatakot sa kakulangan. Salamat dahil hindi na kami muling magigising na may kaba sa aming dibdib. Salamat dahil hindi na kami muling magtatanong kung may makikinig ba sa amin. Sapagkat ngayon alam naming ikaw ay nakikinig, ikaw ay tumutugon, at ikaw ay kumikilos. Kaya Ama, sa sandaling ito, sabay-sabay naming idineklara, ang aming pagpapala ay dumating na, ang aming kasaganaan ay dumating na, at ang aming tagumpay ay dumating na. At sa pagtatapos ng bahagi ng panalangin ito, sinasabi namin ng may buong pananampalataya at may buong lakas, Oo Panginoon, Ikaw ang Diyos ng himala, at oo, Panginoon, ang aming buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ama naming Diyos, habang natatapos ang panalangin ito, ay nararamdaman namin na ito ay hindi katapusan kundi simula. Sapagkat alam naming ikaw ang Diyos na hindi nag-iiwan ng kanyang mga anak sa gitna ng laban. Ikaw ang Diyos na hindi natatapos sa isang gabi lamang kundi nagpapatuloy araw-araw, gabi-gabi, sa bawat paghinga, sa bawat hakbang at sa bawat panalangin. Panginoon, salamat sa iyong presensya na aming naramdaman mula sa simula hanggang sa huli. Salamat sa bawat salitang nagbigay ng liwanag. Salamat sa bawat pangungusap na nagdala ng pag-asa. At salamat sapagkat alam naming hindi na kami kailanman magiging pareho pagkatapos ng gabing ito. Ama, sa pagtatapos na ito ay ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kinabukasan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pamilya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap. At ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan. Alam naming ikaw ay tapat at alam naming ang lahat ng aming pinagdadaanan ay gagamitin mo upang ipakita ang iyong kaluwalhatian. Kaya Panginoon, sa halip na kami ay matakot, pinipili naming magtiwala. Sa halip na kami ay mangamba, pinipili naming manampalataya. Sa halip na kami ay sumuko, pinipili naming lumaban. At sa halip na kami ay magduda, pinipili naming sumigaw ng buong lakas. Diyos namin, salamat, Diyos namin, nagtitiwala kami, Diyos namin, Ikaw ang aming Ama at Ikaw ang aming kaligtasan. Ama, salamat dahil hindi natatapos dito ang aming paglalakbay. Salamat dahil bukas pagmulat namin ng aming mga mata, mararanasan naming muli ang iyong kabutihan. Salamat dahil sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, patuloy mong ipapakita na ang iyong awa ay walang hanggan
at ang iyong kapangyarihan ay walang hangganan. Kaya Ama, sa pagtatapos ng panalangin ito, sinasabi naming kami ay hindi natatakot sa kinabukasan, kami ay hindi natatakot sa bukas, at kami ay hindi natatakot sa mga pagsubok, sapagkat alam naming ikaw ang kasama namin, at kung ikaw ang kasama namin, sino ang laban sa amin? Panginoon, hayaan mong ang panalangin ito ay maging paalala araw-araw na hindi kami nag-iisa. Hayaan mong ang panalangin ito ay maging gabay sa bawat hakbang. Hayaan mong ang panalangin ito ay maging apoy na magbibigay ng tapang sa oras ng panghihina. At hayaan mong ang panalangin ito ay maging alaala na sa araw na ito, sa gabing ito, nagsimula ang bago naming kabanata. Kaya Panginoon, salamat sa lahat ng iyong ginawa, salamat sa lahat ng iyong ginagawa, at salamat sa lahat ng iyong gagawin pa. At ngayon, Ama, kami ay nananalangin din para sa aming kinabukasan. Nananalangin kami na patuloy mong buksan ang mga pintuan. Nananalangin kami na patuloy mong ipadala ang mga tao na magiging daluyan ng biyaya. Nananalangin kami na patuloy mong ilayo ang lahat ng masama at nananalangin kami na patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya. Hayaan mong ang bawat isa na nakibahagi sa panalangin ito ay maging ilaw sa kanilang pamilya. Hayaan mong sila ay maging patotoo sa kanilang komunidad. At hayaan mong sila ay maging inspirasyon sa lahat ng makakasaksi ng kanilang tagumpay. Ama, salamat dahil sa pagtatapos ng panalangin ito ay dala namin ang kapayapaan, dala namin ang lakas, dala namin ang pag-asa, at dala namin ang pananampalataya. At habang kami ay nagpapatuloy sa aming araw-araw, hayaan mong ang mga salitang aming narinig at binigkas ay manatiling buhay sa aming puso. Hayaan mong ito ay maging alaala na sa bawat laban. Hindi kami nag-iisa. Sa bawat gabi, hindi kami nag-iisa, at sa bawat bukas, hindi kami nag-iisa, sapagkat ikaw ay laging kasama. Kaya Panginoon, sa huling pagkakataon ngayong gabi, sabay-sabay naming sinasabi, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong awa, salamat sa iyong biyaya, at salamat sa iyong pagmamahal. At sabay-sabay naming idinedeklara, ang aming tagumpay ay dumating na. Ang aming kalayaan ay dumating na, ang aming kasaganaan ay dumating na, at ang aming bagong simula ay dumating na, at lahat ng ito ay aming inaangkin sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas.